Happy birthday, Daphne! Happy birthday, Daphne! Happy birthday, happy birthday! Happy birthday, Daphne! Happy birthday! Iniwan yung cake. Hi guys! So, good morning pa rin ngayon hanggang up to this time. And today is Daphne's first birthday. Daphne! Saan ka na? Tulog siya. Ano siya sa favorite spot niya, guys. And simple lang ang kanyang birthday celebration. Bumili ako ng cake. And then, nilagyan ko ng treats ang kanyang cake. Pero ang pwede na lang kainin dyan is yung treats niya. Kasi bawal siya sa chocolate. And binila ko siya ng cake kasi first birthday naman niya. Para naman meron siyang ang tawag dito, photo or video na sa first birthday niya may cake siya. Kahit slice lang. Wala kasi ako nabili na buo eh. Bibili ako sana siya ng maiksi. Yung maliit na kahit yung bilog lang na Kasi naman, pang baby pa naman siya. 1 year old. Siguro considering siya as adult. Pero hindi pa naman siya ganun ka-adult. So, ito yung biscuit niya. Tapos, yung cake niya. And now, as you can see, medyo, dito muna ako tumatambay sa aming first floor sa baba kasi kakatapos lang ng aking pag-edit kay Daphne na photo. Tapos, up until mamaya, ang birthday vlog ni Daphne. So, may mga ganap akong siguro kasi hindi ko po na siya mailabas kasi umuulan dito sa amin. May low pressure ba? Parang may low pressure area ata guys, umuulan tapos medyo mahangin. So, hindi pa kami makagala ni Daphne, no? But, okay lang yan. So, okay na yun. O nga pala guys, kahapon nga pala is, hindi ko na napakita yung video. May mga ganap ako kahapon. Nag-paint ako ng table dito sa house na medyo, yung pintura niya is hindi na siya, okay. Mga bitak-bitak na. Tapos, medyo, parang hata yung nasunog. Nalagay ng apoy sa ibabaw. So, pininturahan ko siya. And then, yung picture frame ko sa, sa kwarto ko, kahoy lang kasi siya. So, sayang naman, walang color. Sinama ko na din kasi yung ginamit ko naman pintura is pang wood. And, yun. Binabala ko pa rin na kasi guys na pinturahan to. Yung cabinet na white. Ayan, yung orange. Kasi, medyo na rin yung pintura niya. Orange kasi yan. Ewan ko ba? Orange na nga yung bahay namin. Pati yung mga gamit, orange pa din. Mga gamit yan mga gamit ni mama yan sa school. Yung mga cabinet sa room niya, diyang mga pinagawa niya. So, since retired naman na siya, so yan, andito sa house. So, baka, hindi ko sure kung mapipinturahan ko siya mamaya, kasi baka mahirapang matuyo. Umuulan kasi. So, baka hindi ko alam kung ngayon ko siya pipinturahan or sa the next day. Pero ang lalagay ko na pintura guys is color white na paint. Daphne, bakit naman tatatulog yung mga number at saka Give you something good to say. Boy, never dinaw yan. Sa ganap ngayon ulit, yes. Meron nga palang meron kasi sa amin dito sa lugar namin na sa mga bahay-bahay is yung mga naglilipat-lipat ng mga santo. And then, ngayon, nilipat na sa amin ngayon yung si Mama Mary. And medyo, yung ngayong hapon is, paglipat lang. And then, mananatili siya dito sa amin sa bahay up until Saturday. Saturday, ililipat na siya sa ibang bahay. And, siguro ganun yun. Every week, may mga lilipatan na bahay pag-i-stayan nung santo. Kung hindi kayo masyadong
familiar sa mga ganun. Kasi dito sa amin, sa community is, may mga ganun, mga santo na pinag-i-stayan sa bahay and then lilipat sa iba. Nung last time, hindi ko alam kung, ngayong year din ata yun. Ngayong year, hindi ko alam kung anong month. Siguro man nung mga summer o before summer. Ano naman yung pinag-stay dito, yung Vianney. Ma'am, Maria Vianney. Parang ganun din. Weekly din ata yun. So, after 1 week, nilipat na sa kabilang bahay. So, yun. Medyo, konti lang yung, dasal kanina. And then, sa Saturday siguro, yung pinakang dasal na dun sa rosary. Kasi, kung hindi nyo na itatanong guys, is, from high school to college, institution namin, school namin is religious institution. Yung high school ako is, Catholic school, and then yung college naman, Christian school. Medyo may difference siya. Kaya lang, ang pinagtataka ko lang guys, alam niyo ba? Ito trivia to. Nung high school, hindi ko maintindihan kung bakit. Parang sa mga, siguro when it comes to maturity na rin yan. Kasi nung high school, from everyday bago kayo mag-start ng class nun, nagpupunta muna kami ng simbahan para mag-grocery, and then yun, morning prayer. Novena, ganyan, kasi Catholic school nga yun sa amin. Alam niyo ba, minsan, hindi ko malang matutunan. Oo, yung kasing parang na-explain kung pagtuto lang is yung babasahin lang. Pero kung tutusin, sa totoo lang, ngayon ko lang talaga naintindihan yun. Ngayon ko lang naintindihan yung kung paano magdasal ng rosary, ng novena. Kasi siguro yan, sa understanding na rin sa maturity kung pag magdadasal. Tsaka may nabasa na rin kasi ako guys na history. Kapag pala ganun, once na kapag nag-aral ka, kailangan mo muna talagang alamin yung simula, yung una, bago mo maintindihan yung pinagagawa ng mga makakatanda. Kasi kapag hindi mo alam yun, yung maintindihan. So yun, nung college kami, hindi siya masyadong nagagawa. Katulad ng mga ginagawa namin yung high school, kasi high school kami more on rosary, novena. Nung college naman, sa Christian school, walang ganun. Ang ginagawa lang namin dun no college is, since Christian school, Protestant. Ang ginagawa lang dun is yung, may subject kami dun na, yung ano bang tawag? Kalimutan ko guys eh. Kasi yung Protestant siya. Daphne! Wait lang. So, balik ako guys, kasi itong aking bilog, bumabatok siya. So, yun nga, nag-difference lang guys yung sa Christian school, tsaka yung sa Catholic school is, yun nga, siguro sa dasal, more on, rosary, tsaka sa novena, tsaka may mga sign of the cross, ganyan, tsaka, may mga sacraments, ganun. Which is yung, nung nag-college naman na kami is, wala naman. Ang may lang doon, parehas lang din doon is sa church mass. Tapos, meron din silang dasal, pero yung prayer nila mostly, yung talagang personal, yung ikaw mismo gagawa nung mismong dasal. Kung magdadasal ko in the morning, kung ano yung gusto mong goodness na mangyari sa paligid from that day on, and then to yourself and to others, ganun pang personal na dasal, which is diba sa mga Catholic naman is yung meron talagang pattern o meron yung sinusundan na dasal, diba? Siguro kasi sabi nila mas powerful daw, pero yun, think ko, I don't know. Kasi ako, simula pa lang noong una, talagang ginagawa ko ng dasal is yung talagang yung dasal lang mismo galing sa akin. Kasi kapag kasasauluin mo lahat ng mga dasal, ang hirap sauluin, tsaka medyo yung mga word dati is medyo malalalim. And simula naman ng bata kami, hindi na namin naabutan yung yung mga from the past language, which is maganda siya, kaya lang talagang hindi namin maintindihan. Kasi diba, namin, kasabay namin, kasi medyo hindi naman sila ganun ang tawag dito, ka-expose sa lumang generation. So yun, ang napansin ko lang guys, alam niyo ba, may iba naman kasi may Mama Mary. Alam niyo ba guys, napansin ko, using sa school namin, Christian school, yung mga ginagawa namin doon, yung mga when it comes to subjects, exams, related talaga siya sa related siya sa religious, as in, yun yung pansin ko. Kasi yung mga chinik ko yung sa exams namin, medyo talagang pag nasa religion school ka,
ano talaga, ano siya talaga, hindi siya biro-biruan. Kumbaga, kailangan is, kailangan yung character mo talaga, yung attitude, character, ganyan, kasama. Which is yung goodness, ganyan, kasi, ang pinapasukan na school is, talaga nga namang, hindi lang siya for your study, but also for your own personality. Ganun lang yung napansin ko. Kasi up until now, hanggang ngayon, parang nag-aaral pa din. Hanggang ngayon nga eh. Hanggang ngayon binabasa ko pa rin yung Bible namin. Which is yung pang youth. And hindi rin pala maganda yung inuuna mo yung or nilalagpasan mo yung mga galing sa school. And after mo graduate, hindi mo na siya babalikan. At diretso ka na lang sa trabaho. Hindi pala yung maganda. Kailangan, pa din, nakakibat pa rin yung sa school mo, yung college, or kahit na nung nagma-masters ka. Kasi, para nakakakibat pa rin sa'yo kahit magtrabaho ka na. Ganun lang yung napansin ko since simula high school hanggang college. Nasa religious institution yung school namin. Diba? So, yun. Mananatili sa amin si Mama Mary up until Saturday. And Saturday, lilipat na siya sa ibang bahay. Hindi ko na natanong pala kung kaninong bahay yung paglilipatan. Buwang yung birthday ni Daphne. May Mama Mary kasama. Diba? Nga pala guys, kasi bago sila pumunta dito, napipintura ako doon. So, binalikdik ko yung pagpipintura tsaka yung asikaso dito sa sa bahay. Kasi akala ko, paparating na, sabi kasi yung mga 4 daw. Tama naman kasi yung cabinet kontin lang naman na yung pipinturahan. And may natin ako hugasan, so hinugasan ko muna. So yeah, I think that's it. Hindi muna kami makakalabas ni Daphne or makakagala kasi umuulan. At si Daphne ay busy sa kanyang pagdidila-dila doon. Mga nakailang araw na rin naman na kami lumalabas dyan. Palakad-lakad. Kaya ngayon, medyo pahinga muna siya sa labas. Okay. So, yan. First birthday ni Daphne ngayon. And, gusto ko naman maging memorable sa kanya yung mga, birthday niya. Since, official na siya na 1 year old. Ibig sabihin, start na siyang maging adult. Hindi na siya puppy. Diba? So, yun lang. Mga kaganapan for today's video. Hindi ko na napakita guys yung paglipat mismo ng rosary kasi, hindi, bigla na lang kasi nung narinig ko na may kumakanta, yun, pinagmukha ko ng gate, hindi ko na masyadong na video. Okay?